Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Para sa ating storya ngayon, balikan natin ang pinaka-kontrobersyal na kaso sa Pilipinas na tinaguriang Trial of the Century. Ito nga ay isa sa pinaka-kontrobersyal na kwento dahil ang mga akusado ay anak ng mga prominenteng pamilya ng taong 1991. Mas lalo ngang naging maingay ang kasong ito dahil sa huli, walang nakulong sa Visconde Massacre. At sa kwento nga natin ngayon, alamin natin ang naging update sa buhay ng naging suspect sa Visconde Massacre na si Hubert Webb. June 13, 1991, nang natagpuan ang mag-iina na sina Estrellita Visconde, 49 years old, Carmela Visconde, 19 years old, at si Anne-Marie Jennifer Visconde, 7 years old. Sila nga ay nakitang duguan sa loob mismo ng kanilang bahay sa Parañaque. Ang mag-iina ay pare-parehong nagtamo na maraming mga saksak para sila ay agad na mamatay. At ang pamangkin ni Estrellita na si Rodel ay pinatawag para nga kilalanin ang labi na mag-iina. Agad namang nagpunta ang binata sa BF Homes na isang executive village para sa mga middle class at upper class na pamilya. Kinumpirma naman ni Rodel na kanyang tita at mga pinsan nga ang nakitang mga labi. Napaka-brutal nga ng pagkakamatay ng mag-iina dahil lahat sila ay nagtamo ng napakaraming mga saksak. At ayon pa sa medical legal, si Carmela ay pinagsamantalahan pa bago siya tuluyang pinatay. Ang padre di pamilya naman ng Visconde na si Lauro ay wala noon sa bahay dahil siya ay nasa Amerika para sa kanyang trabaho. At 2 araw nga matapos ang krimen, nang nakabalik sa Pilipinas si Lauro at dun niya nalaman ang lahat ng karumal-dumal na detalye sa pagkamatay ng kanyang mag-iina. At hinamatay nga nang nalaman niya ang buong detalye. May pagkakataon pa na sinubukan ngang kunin ni Lauro ang sarili niyang buhay dahil sa nangyaring krimen. Ayon pa sa lalaki, wala na siyang dahilan para mabuhay dahil patay na ang 3 pinakamamahal na importanteng tao sa kanyang buhay. Ngunit mas nanaig kay Lauro ang pagiging isang ama. Bumangon siyang muli sa madilim na yugto ng kanyang buhay at lumaban para sa hustisya. Ang brutal nga na krimen ay tinaguriang Visconde Massacre na siyang nagdulot ng takot sa mga maraming Pilipino. Marami ang nakisimpatya sa napakabigat na pinagdadaanan ni Lauro at tangi nga nilang hiling ay hustisya para sa kanyang mag-iina. Mahaba nga ang itinakbo ng trial ng kasong ito. Napakarami nitong naging kontrobersya at korupsyon mula sa investigasyon hanggang sa hatol ng katas-tahasang hukuman. Ang unang ang pulis na rumesponde sa krimen ay kinilalang si Gerardo Biong. Ayon sa mga balita, si Gerardo ang nagbigay ng permiso na linisin ang crime scene matapos itong makunan ng mga larawan at mga fingerprint. Inutos din ng lalaki na sunugin ang mga damit at bedsheet ng mga biktima na may bahid ng mga dugo. Ayon pa sa lalaki, hindi daw kasi kaaya-aya ang amoy mula sa damit at bedsheet. Nakita pa nga mismo ni Rodel na kamag-anak ng mga biktima na hinawakan ng pulis ang mga damit at ito ay sinunog. At dahil nga sa nangyari, ang mahalagang ebidensya na makakatulong sana sa kaso ay nasira at ang mismong crime scene ay nakontamina. Inudyukan naman ng publiko ang mga pulis na bilisan ang investigasyon dahil dumaan na ang ilang buwan pero wala pa ding napaparusahan at nahuhuli sa nangyaring krimen. October 9, 1991 nang pinakita ng mga pulis ang mga sospek na pumatay umano sa mag-ina. Ayon sa mga balita, ang mga sospek sa Visconde Massacre ay 6 na miyembro ng akyat bahay gang na tinatawag na Barroso Gang. Ang gang na ito ay kilala na pumapasok sa bahay-bahay ng mga mayayaman. Umamin ang 6 na mga lalaki na sila nga ang pumatay sa mga biktima at ang kanilang motibo ay pagnanakaw. Duda naman ang pamilya Visconde sa mga sospek dahil ang kanilang bahay ay walang bakas na ito ay pweresang binuksan. Wala ding nawawalang mga appliances at ang susi sa kotse ay nandun pa din. Subalit nanindigan ang mga pulis na ang 6 na mga lalaki talaga ang mga sospek at sinabi nga na may alahas na ninakaw mula sa bahay ng mga Visconde ang mga kalalakihan. Ipinakita ng mga pulis ang mga ebidensya ng mga ninakaw na alahas ng mga sospek na isinanla umano sa isang pawn shop.
At dahil nga sa pagkakaaresto ng mga sospek, itinuring ng mga pulis ang Visconde Massacre na case closed. Pero hindi pa din kumbinsido ang pamilya Visconde dahil ang salaysay ng mga sospek ay hindi tugma sa detalye ng krimen. Ayon sa salaysay ng mga sospek, sinabi nilang inilipat nila ang labi ng mag-iina sa ikalawang palapag ng bahay. Ngunit kung titingnan ang bahay ng mga Visconde ay walang second floor ito dahil ito ay bungalow style. Dagdag pa ng mga sospek, sila ay hinabol pa ng aso ng mga biktima. Ngunit wala namang alagang mga aso ang mga pamilya Visconde. Ayon din sa mga sospek, sa sala ng bahay nila pinatay si Estrellita, ngunit wala namang natagpo ang bakas ng dugo sa sala ng bahay. At nang ipinakita nga ang 6 na magnanakaw sa media, lumabas ang isang napakalaking katotohanan. Inamin ng 6 ng mga lalaki na pinilit lamang silang umamin ng mga pulis na sila ang pumatay sa mag-iina. Wala daw nagawa umano ang 6 ng mga lalaki na sila ay biglang arestuhin ng mga otoridad. Dagdag pa nila, sinaktan at tinakot sila ng mga pulis para aminin ang krimen na hindi naman nila ginawa. Kaya naman ng September 1993, na napawalang sala ang 6 ng mga lalaki sa kasong pagpatay kina Estrellita, Carmela at Ann, dahil nga sa kakulangan ng mga ebidensya. Nagkaroon uli ng panibagong grupo ng mga sospek at ang mastermind umano ay si Engineer Danilo Aguas. Pero ito ay hindi umusad dahil wala namang ebidensya laban kay Danilo. Sa muling pagbubukas nga ng investigasyon, inisip ng mga pulis na ang karumal-dumal na krimen ay magagawa lamang ng taong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. At sa kanilang pag-iimbestiga, itinuro sila ng kanilang investigasyon sa tinaguriang Alabang Boys, kilalang grupo ng mga mayayaman na anak ng mga prominenteng pamilya. Mula nga noon, lumabas na ang mga usap-usapan na isang anak umano ng politiko ang kilalang gumagamit ng ipinagbabawal ng gamot ang isa sa mga sospek sa pumatay sa Visconde Massacre. At ang tinutukoy nga nila ay si Hubert Jeffrey Webb na nooy 23 years old lamang. Si Hubert ay anak ni Freddie Webb na noon ay congressman sa Parañaque, ang lugar kung saan nga nangyari ang krimen. Si Freddie din ay naging isang sikat na artista at basketball player. Matapos ngang pumutok ang issue, naglabas ng pahayag si Freddie at sinabing nasa Amerika ang kanyang pamilya nang nangyari ang krimen. Ayon din sa kanya, hindi niya kilala si Carmela at ang pamilya Visconde. At para nga patotohanan ang mga iyon, kinausap ng NBI ang FBI attaché na nasa Maynila. Binigay ng lalaki sa NBI ang kopya ng passport ni Hubert, ticket ni Hubert, visa at passenger manifest ng eroplanong sinakyan ng lalaki. Ito nga ay patunay na nasa Amerika nga si Hubert nang pinatay ang mag-iinang Visconde. Nakausap din ng mga NBI ang mga kasama sa bahay ni Hubert sa Amerika na nagpapatunay na siya ay nasa Amerika ng June 30, 1991. At dahil nga sa nangyari, bigo ang NBI na maresolba ang pagkamatay ng mag-iina. Subalit, April 28, 1995, 4 na taon matapos ang Visconde Massacre, lumutang ang star witness na si Jessica Alfaro. Ayon kay Jessica, ang grupo ng mga mayayamang lalaki at anak ng kilalang pamilya ang nagtulong-tulong para pagsamantalahan si Carmela. Pinatay ng mga sospek si Estrellita at Ann para pagtakpan ang ginawa nilang pananamantala kay Carmela. At tinukoy nga ni Jessica na si Hubert Webb ang totoong mastermind sa krimen kasama ang 7 pang mga lalaki. Ang iba pang mga lalaki na sinasabi ni Jessica na kasabwat ni Hubert ay sina Antonio Lejano II na anak ng artistang si Pinky De Leon, Michael Gatchalian at Miguel Rodriguez na anak ng mga sikat na mga abogado, Peter Estrada, anak ng isang mayamang negosyante, Hospicio o Pike Fernandez, anak ng isang retired admiral, Joey Fillard, anak ng isang retired police general, at Dong Ventura, anak ng isang negosyante. Sila nga ang tinatawag na Alabang Boys na sinasabing anak ng mga mayayaman na gumagamit umano ng bawal na gamot. Pero duda naman ang publiko kay Jessica dahil bakit naman umabot pa ng 4 na taon bago siya lumutang. Tahasang ang inamin ni Jessica na siya ay gumagamit din ng bawal na gamot at madalas na umanong makasama sina Hubert Webb. Sinabi din niya na gumamit umano ang mga sospek ng pinagbabawal na gamot kaya nila nagawa ang krimen.
Ayon pa kay Jessica, June 30, 1991 bandang 8:30 ng gabi, kasama niya ang kanyang kasintahan na si Peter Estrada. Nakipag-meet up si Jessica at Peter kay Hubert at sa iba pang mga sospek para sabay-sabay umanong mag-session. At ito nga din ang araw ng krimen. Ayon pa kay Jessica, sinabihan siya ni Hubert na puntahan niya at ni Peter ang bahay ng mga Visconde. Gusto kasi umano ni Hubert na sikretong bisitahin si Carmela. Strikto kasi ang nanay ni Carmela at ang babae lamang na si Jessica ang pinapalapit ni Estrellita kay Carmela. Pumayag naman si Jessica sa kagustuhan ni Hubert. At bandang 10:10 nga ng gabi nang nakarating si Jessica sa bahay ng mga Visconde. Matapos nga mag-usap ni Carmela at Jessica, pinabalik ni Carmela si Jessica sa kanilang bahay ng hating gabi at iniwan umano ni Carmela ang gate nila na hindi nakalock para kay Jessica. At habang nag-aantay ng hating gabi, bumalik sina Jessica sa Alabang Commercial Center at gumamit muli. At dito na nga nalaman ni Jessica na gusto na pala ni Hubert na ligawan si Carmela. At nang dumating na nga ang hating gabi, bumalik na sina Jessica, Hubert at ang iba pang mga kalalakihan sa bahay ng mga Visconde. At habang nasa kotse, narinig na lamang umano ni Jessica na sinabi ni Hubert na magsasalitan lamang ang mga kalalakihan kay Carmela basta si Hubert ang mauna sa dalaga. Agad namang nakapasok sina Jessica, Hubert at Dong sa loob ng bahay. Habang ang ibang mga kalalakihan naman ay nag-aantay lamang sa labas ng bahay. Nakita ni Jessica si Carmela sa kusina at sinunda ni Hubert ang dalaga sa loob ng bahay habang si Jessica naman ay lumabas ng bahay para manigarilyo. At bago nga lumabas, nakita umano ni Jessica sina Dong at Antonio na kumuha ng kutsilyo sa kusina. Pagbalik nga ni Jessica, nakita niya sina Estrellita at Anna patay na at maraming mga pinasalang tinamo. Samantala, nakita naman ni Jessica sa maliit na awang na pintuan na pinagsasamantalahan ni Hubert si Carmela. At sa takot nga ni Jessica, muli siyang lumabas ng bahay at bumalik sa kanyang kotse. At ayon pa kay Jessica, binayaran ni Hubert ang pulis na si Geraldo Biong para sirain ang mga ebidensya sa crime scene. Nang sa gayon ay wala nga makitang ebidensya na magtuturo na sila ang mga sospek. Agad na kinasuhan ng NBI ang mga lalaking sospek ng kasong homicide para sa pagpatay nila sa mag-iinang Visconde. 6 sa mga sospek kabilang na si Hubert ay sumuko sa NBI. Subalit sina Joey at Dong ay kailanman hindi nahanap ng mga pulis kahit na natapos na ang kasong ito. Nakunan din ng salaysay ng NBI ang dating kasintahan ng pulis na si Geraldo. Ayon sa babae, kasama niya si Geraldo ng gabi ng krimen. Ngunit bandang 2:00 ng madaling araw nang umalis ang lalaki at nagpunta sa BF Homes. At pag-uwi nga ni Geraldo, nakita niya ang kanyang kasintahan na hinuhugasang maigi ang kanyang kamay na may mga bakas ng dugo. Tinapon din ni Geraldo ang isang panyo na may hindi kaaya-ayang amoy. Nakita din ng kasintahan ng dating pulis ang isang kutsilyo na nakabalot umano ng aluminum foil na itinago ng pulis. Ipinatawag din ng NBI ang 2 kasambahay ng mga web para hingan sila ng salaysay. Ayon sa mga babae, nakita nila sa loob ng bahay si Hubert ng gabi ng krimen. At bandang 4:00 ng madaling araw nang pumasok ang isa sa mga kasambahay sa kwarto ni Hubert at nakuha niya ang isang damit na may mga bakas ng dugo. Nang sinilip ulit ng kasambahay si Hubert, nakita niya na tila kinakabahan ito at palakad-lakad. Ayon naman sa isa pang kasambahay, binigyan niya ng juice si Hubert at ang 2 pa nitong kaibigan ng gabi ng krimen. Ayon naman sa pahayag ng gwardya ng BF Homes, nakita nilang pumasok sa subdivision si Hubert na nagpakilala raw umanong anak ng kongresista kasunod ang 2 mga kotse. Tumugma naman ito sa sinabi ni Jessica na sila ay sumakay ng 3 kotse nang sila ay pumasok ng BF Homes. Ayon pa sa mga gwardya, ang una talagang dumating sa bahay ng mga Visconde nang matapos ang krimen ay ang pulis na si Geraldo Biong. Ayon naman sa ama ni Carmela na si Lauro, may nakwento nga ang kanyang anak na may isa umanong anak ng congressman ang kanyang binasted. At ayon naman sa best friend ni Carmela, ilang beses niyang nakita sina Carmela at Hubert na magkasama. Arogante umano ang anak ng congressman at bastos magsalita kaya binasted ito ni Carmela. Matapos ngang masampahan ang mga kaso sina Hubert at ang iba pang mga kalalakihan,
sila ay kinulong ng mga pulis. Samantala, si Gerardo Biong naman ay kinasuhan ng tampering with evidence na kanyang itinanggi. Kalaunan, sumuko nga sa NBI ang pulis kung saan siya kinasuhan ng accessory to the crime para sa pagpatay sa mag-iinang Visconde. Matapos nga ang trial, napatunayan si Gerardo na guilty sa mga kaso laban sa kanya at siya ay hinatulan ng 11 taon na pagkakulong. October 1995 na nag-umpisa nga ang trial sa mga sospek. Ang kaso nga ay tinaguri ang trial of the century at maraming nag-aabang sa magiging kahantungan ng lahat. Sa korte, sinabi ni Jessica na ilang beses siyang inalok ng grupo ni Hubert ng tiket papuntang Amerika o ng isang mamahaling bagay para siya ay manahimik. Ayon pa kay Jessica, noon lamang siya lumutang dahil siya ay high sa ipinagbabawal na gamot kaya hindi siya nakapag-isip ng tama. Matapos nga umanong tumigil ni Jessica sa gamot, nagkaroon siya ng mga bangungot hinggil sa krimen na kanyang nakita. Itinanggi naman ng mga akusado ang paratang sa kanila. Tinawanan naman ni Hubert ang pagkakasangkot niya sa krimen dahil imposibleng siya ang pumatay nga sa mag-iina. Sapagkat, idiniin niya na siya ay nasa Amerika ng araw ng krimen at mayroon siyang trabaho sa Florida. Sinabi din ni Hubert na ang iba pang mga kalalakihang sospek ay unang beses pa lamang niyang nakita at hindi rin niya kilala si Jessica. Maging ang 6 na mga lalaki ay itinanggi nga din na kilala nila si Jessica. Maliban kay Peter na kinumpirma namang dati niyang kasintahan ang star witness na si Jessica. Iginiit naman ng tatay ni Hubert na si Freddie Webb na senador noon na inosente ang kanyang anak dahil ito ay nasa Amerika ng araw ng krimen. Ayon pa sa kanya, June 28, 1991, 2 araw bago ang krimen, dumating siya sa Amerika para bisitahin ang kanyang anak na 3 buwan na niyang hindi nakikita. Para nga manalo sa kaso, pinuntirya ng mga abogado ng mga akusado ang kredibilidad ng star witness na si Jessica. Ayon sa kampo ni Hubert, bakit kikilalalin ng korte ang salaysay ng isang babaeng lulong sa gamot? Inakusahan din nila ang NBI na gumawa umano ng kwento at pinamemorya kay Jessica ang kanyang isasalaysay sa mga pulis. Nabunyag din sa korte na si Jessica ay hindi lang pala basta star witness, kundi siya ay matagal ng asset ng NBI. Iginit din ng abogado ng mga akusado na hindi kapanipaniwala at hindi pare-pareho ang pahayag ni Jessica. Imposible daw na makita ni Jessica ang buong pangyayari sa maliit lamang na awang ng pinto. Nagsalita naman sa korte ang kasambahay ng mga Visconde laban kay Jessica. Ayon sa mga kasambahay, imposible na makita niya ang nangyari sa loob ng kwarto kung sisilipin lamang niya ito. Kinakailangang umanong buksan ng buo ang pinto para makita ng isang tao ang nangyayari sa loob ng kwarto. Ipinakita din ng kampo ni Hubert sa korte ang kanyang passport, customs declaration na si Hubert ay nasa Amerika, at certification of employment mula sa pest control firm kung saan nagtrabaho si Hubert habang siya ay nasa Amerika. At sa passport nga ng lalaki, may makikitang stamp na siya ay nasa Amerika ng mula March 9 hanggang October 26, 1992. Meron ding mga affidavit mula sa mga kasama at kamag-anak ni Hubert na magpapatunay na siya ay nasa Amerika na nangyari ang krimen. May isang larawan din na ipinapakitang si Hubert ay nasa snow habang namamasyal sa Amerika. Para naman sa prosecution, pwede din naman na umuwi si Hubert sa Pilipinas para gawin ang krimen at bumalik muli sa Amerika na hindi na-detect. Noong 1990s kasi may option ang isang tao na hindi palagyan ng stamp ang kanyang passport. Ayon pa sa prosecution, naniniwala silang peke ang lahat ng dokumentong ipinakita ni Hubert sa korte. Dahil kayang gawin iyon ng pamilya ni Hubert sapagkat ang mga Webb ay mayayaman at maimpluwensyang pamilya. Ayon naman sa media na nagsagawa ng sarili nilang pagsasaliksik, wala ang record ni Hubert sa Bureau of Immigration na magpapatunay na umalis talaga siya sa Pilipinas. Nag-request nga ang kampo ni Hubert na magsagawa ng DNA analysis para klaruhin ang pangalan ni Hubert. Subalit ang request ay hindi pinagbigyan ng judge sapagkat ayon sa kanya, hindi pa available sa Pilipinas ang teknolohiya ng DNA analysis at hindi pa ito tinatanggap noon sa korte ng ating bansa bilang ebidensya. At January 2000, halos 1 dekada matapos ang krimen, ibinaba na ng judge ang hatol niya para kina Hubert at ng iba pang mga sospek.
Ang mga lalaki ay napatunayang guilty sa pagpatay kina Estrelita, Carmela at Ann Visconde. Sila ay hinatulan ng habang buhay na pagkakulong at inutusan ng korte na magbayad sa pamilya Visconde ng 3 million pesos bilang parusa. Ayon sa judge, bias ang mga witness ng kampo ni Hubert dahil ito ay mga kaibigan at kamag-anak ng lalaki. Ayon din sa kanya, edited lamang ang larawan ni Hubert na siya ay nasa snow at madali lamang makakuha ng mga papeles sa Amerika kapag nagmula ang isang tao sa mayamang pamilya. Umapila naman ang kampo ni Hubert pero ito ay binasura ng Court of Appeals. Ilang beses silang umapila dahil sila ay nanindigan na sila ay mga inosente. At taong 2007 nga nang nakarating sa Supreme Court ang apela ni Hubert. Nang taon na ito, pinayagan na sa Korte ng Pilipinas ang DNA analysis bilang ebidensya. At April 22, 2010 nang inutos ng Supreme Court ang pagbubukas ng kaso ng Visconde Massacre. Pinayagan din ng Supreme Court ang hiling ng suspect na si Hubert Webb para sa forensic examination ng mga ebidensya. Ngunit ang kahilingan ni Hubert ay hindi na naisakatuparan sapagkat ayon sa NBI, wala na sa kanila ang mga specimen na natagpuan sa bahay ng mga Visconde at ibinalik nila ito sa Parañaque Regional Trial Court. Itinanggi naman ng Parañaque Regional Trial Court na nasa kanila ang sinasabing mga specimen. At October 8, 2010 na nag-file si Hubert ng motion for acquittal. Ayon sa kanyang kampo, nilabag ng Estado ang constitutional right ni Hubert. Kaya naman December 14, 2010, ang mga akusado ay pinawalang sala ng Korte Suprema. 10 taon matapos silang makulong. Ayon sa Korte Suprema, bigo ang prosekusyon na patunayan na ang mga sospek ang pumatay sa mag-iinang Visconde. Sa pahayag naman ni Lauro Visconde, matapos nga ang desisyon ng Korte Suprema, sinabi niyang wala na talagang hustisya sa Pilipinas. Inutos noon ng presidente na si Benigno Aquino III na magsagawa muli ng bagong investigasyon. At June 28, 2011 nang naglabas ng pahayag ang nooy Justice Secretary na si Laila de Lima. Ayon kay Laila, napatunayan ng kanyang ahensya na ilang beses naglabas-pasok si Hubert Webb sa Pilipinas. Kaya naman naghain si Lauro ng motion para sa reversal na inilabas ng Supreme Court na desisyon na palayain sina Hubert Webb. Ngunit ang motion na iyon ay dininay dahil sa double jeopardy law, kung saan hindi na maaaring litisin o parusahan ng 2 beses para sa parehong pagkakasala ang isang tao o individual. At kung ang isang tao ay na-dismiss pagkatapos ng isang trial, o kung ang akusado ay nahatulan na o napawalang sala, hindi na sila maaaring litisin para sa parehong kaso. Nangako naman ng DOJ na ipagpapatuloy nila ang investigasyon para bigyan ang pamilya Visconde ng closure. Ngunit, sa kasamang palad, ang closure na ito ay hindi na naibigay pa sa pamilya ni Visconde. Dahil February 13, 2016 nang lumabas ang balita na ang padre de pamilya na si Lauro Visconde na nooy 77 years old ay pumanaw na dahil sa problema sa puso na mas naging malala pa dahil sa diabetes at pulmonary complications. Mula nga noon, hindi na muli pang nabuksan ang kaso ng Visconde Massacre at sa huli, walang nanagot para sa karumal-dumal na krimen at hindi natukoy ang totoong mga sospek. Bagamat natapos na ang kaso ng mga Visconde, kailanman ay hindi naaresto ang 2 sospek na sina Joey at Filart at Dong Ventura. Kinasuhan naman ni Hubert si Jessica Alfaro para sa paninirang puri nito sa kanya dahil siya nga ay nakulong ng 15 taon. At October 5, 2023, matapos ang 28 years simula nang siya ay kinulong, lumabas sa isang interview ang tinaguriang mastermind sa Visconde Massacre na si Hubert Webb sa isang blog. Sa programa, sinabi ng lalaki na marami ang nawala sa kanya nang siya ay nakulong ng mahabang panahon at malaki nga ang adjustment na kanyang ginawa nang siya ay nakalabas na ng kulungan. Ibinahagi niya na siya ay happily married na matapos siyang ikasal sa kanyang asawa ng taong 2016. Ang napangasawa nga ni Hubert ay isang babae na nakilala niya noon sa kulungan. At ayon nga kay Hubert, hindi siya nakaranas ng pangbubuli pero hindi naman siya binigyan ng special treatment sa loob ng kulungan. Itinanggi din ni Hubert ang usap-usapan na merong pagawaan siya ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng New Bilibid Prison kung saan siya ikinulong. Sinabi din niya na naging member siya ng isang grupo sa Bilibid na may sinusunod na batas sa loob.
Sa vlog nga, itinanggi ni Hubert na pinatay niya ang mag-iinang Estrellita, Carmela at Ann Visconde. Hindi din niya umano pinagsamantalahan si Carmela. Itinanggi din niya na kilala niya ang mga Visconde. Dahil kung totoong niligawan niya si Carmela, bakit hindi daw siya kilala ng mga kasambahay ng Visconde? Nanindigan nga si Hubert na hindi niya kilala si Jessica at tinuruan lamang umano ito ng mga NBI para sa kanyang sasabihin sa korte. Ibinahagi din ni Hubert na hindi siya nagsampa ng kaso laban sa NBI dahil naniniwala siya na ang Diyos na ang bahala sa mga gumawa sa kanya ng mali. Pamilya ang naging sandigan umano ni Hubert habang siya ay nasa loob ng kulungan. Tuwing linggo, binibisita siya ng kanyang pamilya at sabay-sabay silang kumakain ng tanghalian. Ayon pa kay Hubert, una pa lamang ay alam na niyang mahatulan siya ng guilty sa naging takbo nga ng trial ng kaso. Sapagkat kitang-kita umano niya na pinabura ng korte ang prosekusyon. Labis naman ang saya na kanyang naramdaman nang siya ay napawalang sala ng Supreme Court. At matapos ngang makalabas ng kulungan, siya ay nag-aral ng short course ng pagkukumpuni ng makina ng kotse. Sunod ay pinasok ni Hubert ang iba't ibang negosyo kasama ang kanyang asawa. Sinabi din ni Hubert sa vlog na ayaw niyang balikan pa ang nakaraan at gusto lamang niyang tingnan ang pag-asa na dala ng mga darating pang araw sa kanyang buhay. Sinabi din niya na malaki na daw ang kanyang pinagbago simula noon. Dahil noon, kahit maliit lamang na bagay ay nagagalit siya. Pero ngayon ay mahaba na ang kanyang pasensya. Bago nga matapos ang vlog, sinabi ni Hubert na ang natutunan niya sa lahat na nangyari ay unahin ang Diyos at isunod ang pamilya. Sinabi din niya na dapat lagi nating isapuso at isipin ang ituro ng Diyos. Dahil kapag hindi na daw iniisip ng isang tao ang Diyos, mawawala na ang konsensya at wala nang magsasabi ng totoo o tama sa ating maling ginagawa. Naaalala mo ba ang kwento na ito ng Visconde Massacre? Ano ang masasabi mo sa kwentong ito at sa krimen na nangyari? Sino kaya ang mga posibleng pumatay sa mga biktimang Visconde? At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.